Hello mga kamahalan! Andito na naman tayo upang pag-aralan na naman natin ang halaman na ito. Ang pangalan nito sa English ay lantana. Alam nyo to ang bulaklak na ito. Sa Tagalog nito, ang pangalan nito sa atin ay kantutay. Ayan. Kaalaman tungkol sa kantutay bilang halamang gamot. Ayan, ito ay maganda sa pag masakit ang ipin mo. Lalaga ka lang nito, tapos i-gargle mo. Yan. Hindi kaya yung pinaglagaan ng stem, tsaka ng dahon, ayan, ilaga mo yan. Tapos, ibuhos doon sa mga sugat-sugat. Ayan, basta gamot ito siya sa sugat. Pagka external yung sugat mo, pwede mo siyang ipandigo, ibuhos sa iyong mga affected areas ng inyong mga balat-balat. Yan. At ito rin ay gamot din ito sa lagnat, sa ubo. Maganda rin ito. Oy, ang pagkakalam natin sa mga damo-damo lang sa isang tabi, bulaklak, pero pala ito ay the best medicine ginawa ng Panginoon para sa atin. Ayan, kapag ka naman ikaw ay may rayuma, no, ayan, ibuhos mo lang doon. Iyon ang sabi sa ating aklat. Ayan, hindi ko lang po ito sinasabi na akin-akin lang. Ito ay base sa ating mahiwagang aklat. At nire-relay ko lamang sa inyo na ito pala ay isang halamang gamot. Ayan, pwede rin ito kapag ka sprain o na-sprain, kuha lang kayo ng mga dahon nito, didikdikin at lalagyan nyo ng langis, then saka nyo itatapal. Yan, para din ito sa mga na-i-sprain. Ano ang bahagi ng halaman na pwede natin gagamitin? Lahat. Maging sa bulaklak, maging sa stem, maging sa dahon, ay lahat yan pwede nating magagamit. Yung iba, yung ginagawa nila sa bulaklak, ay pinapatuyo pa nila para gawing pagkatapos patuyuin, ihahalo nila sa kanilang mga drinks. At ito namang ugat, ay pinapatuyo din nila, saka nilalaga. Pwede rin naman fresh, kahit anong gusto mo, basta ito ay gamot sa mga swollen. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Ugat. Ang ugat ng kantutay ay karaniwang nilalaga at ginagamit sa paggagamot. Minsan, ito ay pinapatuyo muna bago pakuluan. Dahon. Madalas din gamitin ang dahon sa paggagamot sa pamagitan ng paglalaga dito at pagpapainom sa may sakit. Ginagamit din itong pantapal sa mga ilang kondisyon sa katawan. Pinapahiran lamang ng langis at tinatapat sa apoy bago ipantapal. Maaari din namang dikdikin ang dahon at agad na ipantapal sa kondisyon sa balat. Balat ng kahoy. Ginagamit naman ang balat ng kahoy sa mga sanga ng kantutay sa pamamagitan ng paglalaga nito, at maaaring isama pa ang mga pinakuloang dahon. Ito ay maaaring inumin upang makakagamot. Bulaklak. Karaniwang pinapatuyo ang bulaklak bago ihalo sa inumin at gamitin bilang gamot. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kantutay? Una, pananakit ng ngipin. Ang pinaglagaan ng bagong pitas na ugat ng kantutay ay maaaring ipangmumog ng taong dumadanas ng pananakit ng ngipin. Pangalawa, mga sugat. Nakatutulong naman ang pinaglagaan ng dahon ng kantutay sa mabilis na paggaling ng mga sugat. Ito ay pinaghuhugas lamang sa apektadong bahagi ng katawan. Kagat ng ahas. Pinakukuluan ang dahon ng kantutay upang ipainom sa taong nakagat ng ahas. Ang sapal ng dahon na ginamit
sa paglalaga ay pinangtatapal naman sa sugat ng pagkakakagat ng ahas. Trangkaso, maaaring gamitin ang bagong pitas na ugat ng kantutay o kaya ay pinatuyong ugat sa paglalaga at saka ipaiinom sa taong may trangkaso. Lagnat, mabisa sa pagpapababa ng lagnat ang pag-inom sa pinaglalagaan ng balat ng kahoy ng kantutay. Maari din ang pinaglalagaan ng dahon at bulaklak at pag-inom dito na parang tsaa. Tuberculosis. Ang pinatuyong bulaklak ng kantutay ay maaring ilaga at ipainom sa taong may TB na parang tsaa. Dermatitis. Papahid naman sa apektadong balat ang dinikdik na dahon at sanga ng kantutay. Rayuma, ang pananakit ng mga kasukasuan ay maaaring mapaginhawa ng pagtatapal ng dahon ng kantutay na pinahiran ng langis at tinapat sa apoy. Makatutulong din ang pag-inom sa pinaglalagaan ng dahon. Malaria. Nakatutulong din ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at ugat ng kantutay sa kondisyon ng malaria. Tetano. Ang impeksyon ng tetano ay maaaring maibsan ng pag-inom sa pinaglagaan ng mga dahon sa sanga ng halamang kantutay. Hanggang dito lamang po, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ito po si Iska Endalosa nagsasabing hanggang sa muli!